Hello everyone! Kakauwi ko lang galing sa work. Agad-agad na inopen ko yung laptop ko kasi makikipag-swap ako sa kasama ko. Gusto ko kasi palagi na akong night shift. Pagkatapos niya ay agad na rin akong naligo. Mas prefer kong maligo ng gabi kasi madali lang talaga akong magkasakit guys. Sabi ng mama ko siguro nagkakasakit ako kasi naliligo ako at umaalis. Tapos nalalamigan. Buti na lang may efficacent oil ako. Feel ko na talaga na hindi na ako bata. Ito na yung bagong lotion natin sa katawan. Natulog na rin ako agad kasi may duty pa ako bukas. Lately kasi ang tagal ko nang gumising. Nung pagkagising ko guys, ay tumutunga nga ako. Yan talagang ginagawa ko. Pagkatapos kong mag-prepare guys ay nag-book na rin ako ng Uber. Bala ko sanang mag-bus ngayon pero ang kapal ng fog sa labas. Medyo nakakatakot maglakad tapos medyo malayo dito yung bus stop. Mas makapal pa talaga yung fog dyan guys sa personal pero parang nagki-clear siya dahil sa camera ko. Talagang hindi mo makikita yung kabilang bahay. Dumating na rin yung Uber ko at papunta na ako sa work. Bawal palang mag-video doon kaya hindi ko mapapakita sa inyo. Medyo nakakatakot ding mag-drive sa ganitong panahon guys kasi hindi mo makita yung mga kasalubong mo unless pag namalapit na talaga. Habang nababiyahe ako guys ay may nag-chat sa akin kung okay ba daw ang buhay dito sa Canada. Masasabi ko lang ibang iba talaga yung buhay ko nung una akong dumating dito bilang isang estudyante. Sobrang hirap talaga. Pag ma-pride ka at medyo maarte ka, talagang iiyak ka at uuwi ka sa Pilipinas. Malapit na pala akong dumating sa work. Tignan nyo, sobrang kapal ng fog. Nakakatakot, parang haunted yung workplace ko. Tignan nyo po, parang nasa movie lang. Sobrang kapal ng fog talaga. Pagkatapos ng duty ko guys, ay dumidiretso talaga ako sa bahay. Wala na akong mga pinupuntahan pa. Ito at sumalubong na ang mga magaganda kong housemates. Ready na yung hapunan namin. Di na rin sila nagtagal kasi may duty pa sila bukas. Another day has come at finally, day off ko na. Nung pagtingin ko sa labas, sobrang ganda ng panahon. Kahit mainit siya tignan, malamig na rin yan guys. Pero bearable pa, fall na kasi dito. Bago ako bumaba ay nag-arrange muna ako ng kwarto ko. Of course, dapat malinis palagi para walang bed bugs lalo na't malamig na yung panahon. Hindi na masyadong sumisikat yung araw, bihira na lang. Kaya as much as possible, pag umaalis ako, ino-open ko talaga yung bintana ko para masinagan ng araw yung kwarto ko. Kasi alam nyo, yung bed bugs daw, mahilig sila sa madidilim, malalamig at basang lugar. Kaya dapat ino-open nyo talaga yung pintana nyo para masinagan ng araw yung bedsheets nyo. Ang pangit kaya matulog tapos ang kate-kate. Ayun guys, at nag-prepare na ako kasi bababa ako. Dito lang din ako sa bahay, hindi ako umaalis. Ang gastos kaya umalis. Mas prefer kong magstay dito sa bahay at manood na lang ng mga movie. Mahilig din kasi ako sa mga ganyan guys, lalo na pag anime. Tsaka meron din piano dito si tita. Nahihiligan ko na din gamitin. Pakinggan nyo. Hanggang doon lang talaga ako palagi, kaya tumigil na rin ako kasi nagsawa na ako. Lumabas na lang ako at naglakad-lakad dito sa trail. Nandito lang to sa likuran ng bahay namin, malapit lang din siya sa ilog. Iba na yung kulay ng mga dahon kaya sobrang ganda, fall na nga. Madalas akong pumunta dito guys pag day off ko. Pag nandito kasi ako, napapaisip ako sa mga pagbabago sa buhay ko. Alam mo, simula pa noong bata pa ako, ambisyosa na talaga ako. Pero iniisip ko, mas mabuti na maging ambisyosa, at least may plano sa buhay. Simula nung naaalala ko pa, palagi talaga akong nag-i-imagine bago matulog na meron akong malaking bahay, merong sasakyan, at maraming pera. Doon sa imagination ko guys, palagi kong nililibre ang mga mahal ko sa buhay. Palagi kami nag-outing, pumupunta kung saan-saan. Pero nung college kami, sobrang hirap talaga. Tatlo kasi kaming nag-aaral ng sabay-sabay. Iniisip ko noon, hanggang pangarap na lang yata. Pero sa halip na sumuko ay nagpursige kaming makatapos sa pag-aaral upang matulungan ang aming mga magulang at masuklian ang kanilang mga sakripisyo sa amin. Marami na ding nangyari sa buhay namin at yun talaga ang nagpamulat sa akin na dapat mag-focus muna ako sa pag-achieve ng mga pangarap ko sa buhay bago yung mag-love life. Pero may boyfriend naman ako. Ang ibig kong sabihin ay hindi muna ako magpapamilya ng sarili ko kasi hindi ko pa natutulungan yung mga magulang ko. Darating din ako sa panahon na yan.
Ang importante sa akin ngayon ay matulungan ko ang mga magulang ko. Gusto ko munang i-dedicate lahat ng mga paghihirap ko para sa kanila. Natutuwa na din kaming magkakapatid pag sinasabi ng mama at papa namin na maswerte sila sa amin kasi hindi namin sila binigo. Napaka-fulfilling marinig yan guys galing sa mga magulang nyo. Gabi na pala, di ko na malayan. Dumating na si Rhea galing sa kanyang duty. Nauna na din kaming dalawang kumain kasi alas 9 pa daw lalabas si Madine. Kakatapos lang talaga namin kumain ni Rhea ay dumating na din si Madine. Ang ulam pala namin guys ay tinolang manok at pinakbet. Medyo matagal-tagal na rin kaming hindi nakakain ng pinakbet kaya medyo marami din ang kinain ko. Pagkatapos namin kumain ay nanood muna ako ng Demon Slayer. Kaka-release lang kasi niya sa Netflix. Kaya kung mahilig kayo nito, andito na siya guys. Tinapos ko talaga yung buong season ng isang upuan lang. O siya, hanggang dito na lang. Salamat pala sa panonood and I hope to see you in my next video. Bye!